Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Paano hinaharap ng mga lalaki ang kanilang problema? Dalawang lalaking magkapitbahay nagkainitan ng dugo, naghampasan ng tubo. Yung kapitbahay ko po, sa kanila pinaalaga ng may-ari yung aso. Lagi pong pinadudumi sa harapan ko. Minsan, pagkagaling ko sa hanap buhay, natatapakan ko pa po. Nagagalit pa siya, hinahamon niya ako ng suntukan. Sabi ko, kung may sama ka man ng loob sa akin, doon na lang tayo magmano-mano. Nung nagdidibati kami, kumuha siya ng tubo, hinampas ako. Minumura po ako niyan, dinuduraan ako. Nag-demand sila sa akin ng ₱1,000,000. Isang lalaking 52 years na maling pangalan ang ginagamit. Mababawi pa ba niya ang kanyang pangalan? Nung nainganyo po ako ng kasama kong barbero mag-Australia, nagulat po ako. Yung tortal ko, naging tortal. Medyo natabangan na ako mag-apply. Dala po namin yung mga requirements ng papa ko pong galing po sa Manila City Hall. Hinihingihan pa po kami ng yung sub-document po para sa mga kapatid niya po. Eh, patay na rin po yung mga kapatid niya eh. Sa case-to-face natin, napakasakit na marinig na dahil sa hindi pagkakaunawaan, nahantong sa sakitan. Medyo matindi yung sakit na inabot nitong complainant natin. So, yan ang tatalakayin natin na what happens if a fight becomes physical. And is it a crime kung makasakit ka ng tao? Wala pong perfect. Kahit sa papeles po natin, walang perfect. Kaya nangyayari po talaga ang pagkakamali sa ating mga official documents. Sa pagkakataon na to, dito po sa ating birth certificate. So ang question, paano maitatama ang birth certificate na mali ang spelling ng apelyido? Apektado tuloy ang ibang official documents katulad ng pagkuha ng passport. Siyempre, I always look forward to Ate Pia, Kuya Alan, yes or no. Dahil ito ho yung mga mabilisang tanong, ito yung mga common, ito ho yung mga familiar questions na ating nakakasalubong sa ating buhay at ang mabilisang mga kasagutan ni Kuya Alan at Ate Pia. At siyempre, hindi mawawala yung mga regalo, hindi mawawala yung mga papremyo sa Alan Pia Pic. Kaya ito po ang kabuuan ng ating palabas ngayong gabi. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest po ako ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord na ang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na. Biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala kong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang tinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na
Yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess. Kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Robert, ano ang kwento mo? Yung kapitbahay ko po, madalas ko po siyang sinisita. Kasi, ang sabi niya, hindi daw kanyang aso. Pero sa kanila pinaalaga ng may-ari yung aso. Lagi pong pinadudumi sa harapan ko. Ang pinag-uusapan natin ang kapitbahay mo na si Fernando. Opo, sa harap niya ang tindahan niya ng mga fabricate niya. Katabi yung pintuan ko, yung bahay niya. Inireklamo ko po sa kanilang mag-asawa, tinignan lang nila ako, parang hindi ako pinansin. Minsan, pagkagaling ko sa hanap buhay, natatapakan ko pa po. Minsan, pagpalabas na kami, natatapakan namin, di wawalisin po namin. Lagi pong ganun ang nangyayari. Ito naman po, panibago, pagka magpapadeliver siya ng mga gamit niya sa trabaho niya, doon ipaparada mismo sa harapan ko. Pag uwi ko, wala na ako madaanan. Sinabihan ko rin siya noon. Titingnan lang ako tapos aalis siya. Minsan, nagagalit pa siya. Hinahamon niya ako ng suntukan. Buti pa yung boy, pag pinagsabihan ko, yung boy niya, inaalis ka agad. Ang lakas mo magkwento. Nung alisin ng boy, yung tricycle na nakaparado sa harap ng tindahan, nagalit siya, nag-ahamon siya ng away. Nagagalit po siya, bakit daw pinapaalis ko, hindi naman daw sa akin yung lugar na yon. So anong nangyari? Nung nagdidebate kami, kumuha siya ng tubo, hinampas ako. Nakailag po ako, sinundot niya ako rito sa kanan, parte ng katawan ko. Nangyari po, inago ko yung tubo, pinasok ko po sa loob ng bahay namin. Hindi po siya huminto, galit na galit. Nagmumura siya, binabantaan akong papatayin niya ako. Tapos sinasabihan niya akong, bakla ka, lumabas ka, duwag ka. Nung nakaupo po ako sa loob namin, nakikita ko dumudugo yung balikat ko at hindi siya tumitigil, naprovoke po ako, nilabas ko po siya. Doon na po nag-umpisa, tumakbo siya doon sa loob niya, yung pala, tinawag niya na yung boy niya, may hawak ng tubo at pinagtulungan nila akong paluin sa ulo ng tubo. Ilan sila? 2 po. Nanggigigil po talaga ako sa tao na ito. Ang dami mong kwento po, kasinungalingan. Tapos, nung bumagsak na po ako, iniwanan po nila ako, ando po yung bayaw ko, siya po ang nagdala sa akin sa ospital. Nung nagpalabas po kaagad ako, dumiretso po ako sa pulis para mag-file ng kaso. Pinasa po kami sa barangay. Nagkaroon po ng usapin doon hanggang sa makarating po kami sa Lupon. Dumating si Fernando?
Dumating po si Fernando. Nagka-counter po sila, keso may tama din daw po sila. So, ano ang nangyari doon sa barangay? Nagkasundo po kami na magbabayad siya ng 20,000. Parang danyos? Opo. Pinapirma po siya sa lupon at siya'y pumirma po. Nagbigay po siya siguro mga 1 beses. Magkano? 3,700 po. Pagkatapos po noon, hindi na siya umulit. Ang sabi sa akin ng lupon, magdemanda na lang daw ako. Ang sabi sa akin ng lupon, lagi po daw siyang tinatawagan. Wala daw siyang pera. Ang sabi daw ng Fernando, kung gusto ko raw, magdemanda na lang daw ako. Gusto ko man magdemanda, wala po akong sapat na pera o kaalaman. Anong trabaho mo? Ang trabaho ko po'y maglalako lamang. Sa kalsada, magtinda ng wallet, sinturo, bag. Wala pong sapat na pera para magdemanda. Robert, ang sinasabi ni Fernando ay mula't-mula daw nung sila'y lumipat doon sa lugar ninyo, parang ang bigat-bigat daw ng dugo mo sa kanya. Hindi po totoo yun. Totoo po yan. Siguro po, nadala lang siya ng chismis. Chismis kasi ang kausap niya palagi, yung kapatid ko at saka yung hipag ko. Yung kapatid ko po kasi, yung tindahan na iniwan ng magulang ko, gustong kunin. Ayaw po namin pumayag magkakapatid. Siguro, naasulsulan siya. Ikaw at itong kapatid mong ito ay magkaaway din. Hindi po kami nagkikibuan yan. Ika'y pumunta dito ngayon sa Cayetano in Action dahil yung ginawa sa akin ni Fernando, gusto ko pong bigyan ng katarungan. Gusto ko siyang idemanda sana, pero naawa po ako sa mga anak. Sa totoo lang po, Tito Boy, nung bagong lipat yan doon, may nakaaway siya. Pinagtutulungan na siya. Ako po ang umawat. Kung mabigat ang loob ko sa kanya, yung mga bumabato sa kanya, sinugod siya. Susulsulang ko pa. Okay, Robert, maya lamang ay makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat po, Tito Boy. Fernando, kanina ay kinausap natin si Robert. Anong Opo. nais mong sabihin? Pagkaibigan po ako sa kanya. Kahit alam ko po na marami ng rumor para sa kanya sa mga kapitbahay, binaliwala ko po yun. Anong rumor tungkol sa kanya? Maraming galit po sa kanya. Kinaibigan ko po siya ng mabuti. Dahil ayaw ko pong may kapitbahay na may sama ng loob sa akin. Dahil ako po ay may maliit na negosyo. Doon ako kumukuha ng aking mga pangangailangan. Anong negosyo mo? Glass and aluminum po, fabricator. Di ko lubos maisip bakit niya ako ginaganon. Minsan ko na po siyang tinanong na ano bang problema mo sa amin, sa akin. Anong sagot niya? Wala po siyang imik. Yung sinasabi niya po na yung may mga delivery ako na dumarating, matagal na po yung 3 minuto na nagpapark doon. Tapos ang unang issue po namin dyan sa awin na yan, dahil po sa aso. Yung aso po na yon is hindi naman po sa akin. Ang may alaga po doon, yun yung may-ari ng inaupahan ko pong pwesto. Tapos noon, yung aso po na yon is nagdumi daw po doon sa harap Harap niya. ng kanyang bahay. Opo, Okay. okay. Sinabihan niya ako, kumuha siya ng pala. Pinala niya pong ganon, tinapon niya doon sa harap ng pwesto ko. Napuno na ako kasi ilang beses niyong ginagawa yan. So bali, inutusan ko po yung anak ko na sabi ko, Nak, pulutin mo na lang, damputin mo na lang, daspanin mo yung dumi ng aso, itapon mo doon sa drainage. Ang ginawa niya po, pinagalitan niya po ng husto yung anak ko. Oh, mali ka. Mali ka. Doon po ako nagsama ng loob sa kanya. That time pa ng Christmas, December 24, 2022, may blatter po ako sa kanya. Hinampas niya po ako ng tubo yan. Totoo po yun. Ang nag-awat po sa amin is mga pulis. Kaya lang, hindi nga lang po ako tinamaan. Kaya niya ako nahampas ng tubo noon. Nagkaroon kami ng kasiyahan kasi araw na po ng Pasko. May oras kasi doon ng curfew is 10 ng gabi. Pero kami, nagkasiyahan kami is mga 5 hanggang 8. O, mali. Sinita niya po kami. Sabi niya, patayin niyo yung mga tugtog niyo. Maingay.
palibasi po siya, walang kasama na nagsasaya sa bahay niya. Kinabukasan po, lumabas siya ng bahay at ako naman po, galing ako ng supplier ulit. Sinabihan niya po ako na, ikaw ang yabang-yabang mo. Sabi ko naman, ano bang problema mo sa amin? Bakit mo kami ginaganito? Hindi niya masagot-sagot yung kung anong problema niya sa akin. Magaling ka magsinungaling. Sobra ko sigurong galit sa kanya. Hinamon ko po siya sa labas, sa gitna ng kalsada. Sabi ko, kung may sama ka man ng loob sa akin, doon na lang tayo mano-mano. Hinamon mo siya ng suntukan? Opo, totoo po yun. Nakapagdampot ata siya ng tubo. Hinampas po ako. Ang ginawa namin ng asawa ko, pumunta kami sa barangay, nagpa-blatter kami. So 2022 pa lamang ito? Opo, sa halip na gusto namin po siyang sampahan, sumadya siya sa akin, humingi ng pasyensya. Pinabayaan ko lang. Minsan, may isa akong kaibigan na sinabi niya, "Oy, pre, kamusta ka na?" Sabi niya gano'n. Sagot niya doon, nahawaan ka na ba ng isang demonyo na yan? Di, pinabayaan lang namin siya. Tuwing magtatagpo ang aming mga mata, minumura po ako niyan, dinuduraan ako. Umiiwas na lang po ako sa kanya. Maraming beses ko na nakita yung motor ko na nakaparking sa gilid ng kalsada. Sabi ko, bakit laging may dura ito? Nakita ng dalawang mata ko na dinuraan niya po yung motor ko. Wala kang... Yung plema, mismo doon sa upuan ng motor ko. Kaya ayaw kong siyang kumprontahin. Tatanggi na siya. Pinabayaan ko, pinagpasensyahan ko siya. Punta na tayo doon sa nangyari sa April 7. Yung kapatid niya, is the time po wala ako. Ang nangyari po, inabisuhan po yung pinsan ko na doon ka muna mag-parking sa tapat ng bahay ko. Ito yung gate, dito na nakatumbok yung sidecar namin sa gate ng bahay ng kapatid niya. Sidecar ito dahil ginagamit mo ito sa delivery? Opo. Okay. Pero malayo po kasi yung bahay ni Tatay Berto doon sa kapatid niya. Sabi ko sa pinsan ko, bakit niyo pinarking yung motor doon? Sabi ko gano'n. Hindi atin yon. Tinanggal din po agad. Kasi hindi mo pumunta tinanggal. na siya doon sa akin. Kinumpronta niya na ako. Pagpunta niya doon sa sidecar ko, nakita ko na po sa CCTV na mayroon siyang dala-dalang itak na parang nag-aamok siya. Ginawa niya po doon sa sidecar ko is gusto niyang ibwal. Bago siya pumunta sa akin na nangyari na po lahat yung mga ginawa niya doon sa sidecar. Sa pamamagitan ng barangay, nakita mo yung CCTV? Opo. Nakita ko siya na may dala-dala ng itak dito sa likod. Pabalik-balik po siya eh. Hanggang sa parang marami na siyang sinasabi na puno ako, na high blood ako. Gaganyanin ko siya ng trash can. Pero hindi po natuloy. Doon niya po binunot yung itak niya. Initak niya ako. So bali, umiwas po ako. Ngayon, napadampot ako ng tubo. Tinubo ko po siya. Totoo po yun. Ginanong ko siya. Naagaw niya po sa akin yung tubo. Totoo po yun. Bago nangyari po yung mga ganong kwan na nangyari, tumawag po siya sa bayaw niya. Pwede pa pumunta ka dito? Pinagtutulungan ako niya. Tapos noon, nung awin namin na yun, dumating na po yung bayaw niya. Saka po siya tumakbo palabas. Pinasok po kami sa loob ng bahay. Pinasok sa loob ng bahay, yan ang kasinungalingan na. Gusto niya kaming itakin. Doon po kami biglang naglaban sa kanya. Naabutan po namin sa labas. Doon po namin siya napalo ng tubo. Punong-puno na ako ng problema dahil sa tao po na yan. Pero ako, inaano ko lang, kinikimkim ko lang. Kung may mahanap ako na pwesto na paglilipatan ko, lilipat ako agad. Gusto mo bang magkaayos kayo? Gustong-gusto ko po mag-ayos kasi ayaw ko makarating sa ganitong sitwasyon. Sa ginawa ni Tatay Berto na yan, haharapin ko kung ano yung nagiging aligasyon niya para sa akin. Totoo po yon, sinabi niya sa akin. Yung napalo namin siya, nag-demand sila sa akin ng 1 milyon. Sabi niya 50,000 lang? Hindi po. Nag-demand sila sa akin ng 1 milyon, umabot ng 600, umabot ng 50, umabot kami sa 30, umabot kami sa 20. Wala akong halagang ano. Nasaan ang hostesya? Bakit ka pumirma kung sa palagay mo na agrabyado ka? Ang tagal namin po doon sa barangay. Inaabot po ng 30 minutes bago ko pinirmahan yung papel. Kasi umakit ako sa pinaka-terrace, umiyak po ako ng umiyak. Dahil hindi ko matanggap yung nangyari sa... Naghahanap buhay ako ng maayos. Hindi ko po siya pinapakialaman. Kasi bakit ko siya papakialaman? Hindi naman ako kikita sa kanya eh. Fernando, mamaya tayo'y mag-uusap, kaharap si Kuya Alan, Ate Pia. Malay natin, maganda ang marating. Opo, tama po.
face po tayo. Narito po ang nagrereklamo, si Robert. Samantala, narito po ang inirereklamo, si Fernando. Robert, Fernando, Ate Pia, Kuya Alan. Nung pinapakinggan natin si Robert, para bang kawawang-kawawa at naapi and talagang napakawalang kwentang tao ni Fernando. But as soon as you heard Fernando, para namang palaaway masyado talaga si Robert at siya ay gustong magtrabaho lang at hindi siya bigyan ng peace of heart and mind, di ba? Sana bukas ang inyong isipan na hindi lang isang pagkakamali at hindi isa lang ang guilty dito. Medyo nasabi mo na naman kanina, Robert, di ba? Sabi mo nga, gusto mong turuan din kasi ng leksyon, pero gusto mo na ring matigil na rin to. So, yung una kong tanong, gusto mo maayos na rin to? Sa totoo lang po, nanahimik na po ako eh. Nag-init lang po ako nung marami kong naririnig na naman. Pakidefine mo, ano yung ayos sa'yo? Kasi nasabi mo nga kanina, dapat turuan na leksyon. So, sa'yo ba sa pag-aayos, magbayad siya or mangako siya na wag na mauuli? Ano sa yung definition ang... Mangako po siya na hindi niya na uli gagawin kanino man. Hindi lang sa akin. Kasi sa totoo lang, marami nang nakaaway siya. Ako pa mismo ang umawat. Sana wag nang maulit. Sa'yo naman, Fernando, gusto mo ba magkaayos? Gusto niyo magkatuluyan kayong kaso? Anong nasa heart at nasa mind mo? Tatay Robert, tatawagin na kitang tatay ngayon. Kasi first time nakita mo tatawagin yan. Sa sitwasyon natin, ayaw ko naman talagang magkaroon ng samaan ng tayo. Dalawang magkapit-bahay tayo, halos pader na lang pagitan natin. Ang sarap pakinggan yan. Kung ganyan ang sinasabi mo sa akin, napakasarap. Gustong-gusto ko yan. Oh, di ba? Oh. Yun naman pala eh. Ganyan yan sana. Gusto. Hindi yung ginagawa mo nung wala tayo rito. Ganyan sana ang ginagawa mo. Ganyan sana sinasabi mo. Tay, ang nangyayari kasi sa atin, hindi tayo nag-uusap. Di ba? Masarap pakinggan yung sinabi mo ngayon. Tuwan-tuwa ako. Tito Boy, Kuya Alan, ate. Kung ganyan ang sinasabi niya, tuwan-tuwa ako. Mukhang first time mangyayari sa atin to, na bukang bibig pa lang, mukhang magkakaayos, inabot ni tatay yung kanyang kamay. Ikaw ba sincero ka na tawagin siyang tatay? Sincere po ako sa kanya. Gusto mo siyang maging tatay sa inyong community? Totoo po yun. Gusto ko siyang maging tatay. Kasi ako, alila rin ako sa parent ko. Kasi nasa probinsya po yung parent ko eh. Pero kinaibigan ko po siya eh. Minsan inaalo ko po siya ng protas. Sabi ko, tay, baka gusto mong protas, ito, kung ganun sa kanya, bibigyan kita. Ay, hindi, okay lang, sabi niya sa akin. So, nung umpisa, medyo okay kayo? Okay naman po, Kuya Alan. Nangyari lang yun dahil dun sa alagang aso. Palagay mong hindi sa inyo, pero sa inyo pinagkatiwala nung may-ari. Kasi ang bahay ng may-ari, mula sa inyo 50 meters. So, kayo ang pinagkatiwalaan. Napakadali naman yung sinasabi ko eh. Pwede ba wag niyo padumihin yung sa harapan ko ang aso? Kung kanino man yon, mali naman talaga na at nakakainis naman na dudumi doon. Sa mga nanonood, kailangan talaga sa bawat karapatan may responsibility. Gusto mo mag-alaga ng pet, responsibilidad mo na linisin yon. Actually, bawal na ang alagang aso ay palabasin ng hindi nakatali. Sa hindi naman sinasadya, baka may makagat. Patay na po yung aso, nilason ata. Ha? Nalason po ata yung aso. Marami naman gala na aso doon na hindi namin alam kung kaya tinanong ko anong definition yun ng ayos eh. Robert, di ba? Kasi nakikita ko, peace of mind ang hinahanap mo rin eh. Yes. Parang feeling ko, yun din ang hinahanap niya. Opo. So ayoko naman na parang nagkaayos ng konti, nasa harap tayo ng mga camera, tapos next week, mabalitaan ko may nag-file ng kaso sa inyo, may nagka-counter charge sa inyo. Sa totoo lang assuming tatanggapin ng piskal yung charge nyong dalawa, hindi simple yung yung makulong. Opo. Or yung magkaroon ng criminal charge. May papasok ko na legal concept. This is a Latin term for Roman civil law, no? Yung dura lex, sed lex. Ang ibig sabihin, the law is harsh, but that is the law. Ang punto ko, pag dumating na kayo sa piskal at nakita ng piskal, o ikaw, may ginawa ka na criminal offense, kasuhan ka. Pero sandali lang. Sa ibang pagkakataon, ikaw naman, Robert, may ginawa ka rin, yung sa itak, whatever. Criminal offense din yan. Hindi ba napakasakit kung pareho kayong makakasuhan? So, how can we do that? Anong pwede niyang sabihin sa'yo, Robert, na acceptable? At ano naman ang pwede mo sabihin naman, Fernando, na talagang galing sa puso mo, ha? Pero naintindihan mo na ngayon na
Hindi pwedeng nagpapaalam ka sa kapatid niya kasi hindi niya kasundo kapatid niya. Tama mo yun. Ito, tatay, ang masasabi ko sa'yo, pasensya, sorry sa lahat na nagawa ko sa'yo. Kung may sama ka ng loob sa akin, o kung may sama man loob sa'yo, ipagpaliban ko na lang yon, isang tabi ko na lang kung ano man ang ano ko sa'yo. Pero ako, humihingi ako sa'yo ng malaking kapatawaran. Kung ano man nagawa ko sa'yo. Sa akin, kung ano yung sinasabi mo, bigay ka ng kapatawaran, ganun din ako. Napakadali kong kausap. Kaya kung may problema ka, kausapin mo ko. Ganito, kuya, ganun. Basta nasa tama, lagi akong okay. Hindi ka mahirapang kausapin ako. So, pwede nating kalimutan. Blanco na yung nakalipas. Opo, move on na po. Okay. Ay, hindi, ito gagawin natin. May tao dito si Larry. May cellphone ka? Wala na po. May cellphone ka, kuya? Meron Oh. po. Bigyan kita ng cellphone. Magwa-WhatsApp tayong 4 ni Larry. Pag meron hindi pagkakanawaan, magpo-post kayo doon. Mag-uusap tayong 4. So, ganito gawin natin. Tingnan natin, 1-2 weeks. Pagka magkasundo kayo, ako mismo magtutulong sa inyo sa livelihood nyo. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo, Fernando, wag na kung sinong tama't mali. Yung nakita ko naman sa inyo, sa una pa lang, I honor you for extending your hand. Umpisang-umpisa pa lang, ginawa mo yon. And I thank you for your graciousness yun eh. Grace yan eh. By the grace of God mo, again, hindi rin ako muhusga sinong tama o mali, pero very clear sa akin na nasaktan ka in many ways. And by pure grace, in-offer mo yung kamay mo. Ikaw naman, nakikinig din ako sa'yo. Marami ka din sama ng loob. Naniniwala naman ako sa'yo. Nasabi mo, gusto mo lang maghanap buhay. Ikaw ay isang magulang. Naintindihan ko yun. Bilang isang magulang, parang wala ka na rin time sana na magkaroon ng ibang problema dahil gusto mo lang buhayin yung family mo. So, I will pray you can be an example in the community na yung nag-umpisang hindi magkaibigan, kayo pang nagtulungan because we need people who will be the shining examples in every community. And I pray na maging kayo yun. Thank you for joining us. Pag-usapan natin livelihood pa. Basta let's forget the past. Forward na tayo. Bahala ka na sa asawa mo. Bahala ka rin sa pamilya mo to explain to them. Minsan nagpapaaway sa atin, yung nakapaligid sa atin. Baka mamaya, yayain ko sa otarali ka. Dinner tayo doon. At tutulong kami, Kuya Alan, Ate Pia at kami. Oo, katulad halimbawa nung 3-7 lang ang naibigay. Bali, 8-3 po. 8-3. Ang lahat na naibigay na. So ang kulang na lang ay 11-7. O ako nang magbabayad. Parang hindi bayad yun. Parang tulong para sa katahimikan. Pera lang yun eh. Opo. Kami nang bahala. Walang price kasi yung katahimikan. At saka ang sarap mag-umpisa ng araw na magaan sa kalooban. Salamat. Thank you. Salamat po, Tito. Salamat, Tatay Robert. Salamat. Salamat, Kuya Fernando. Alan. Salamat, Ate Pia. Problema naman po ng spelling ng pangalan ang ihihingi ng payong kapatid ng ating bisita sa pagbabalik po ng... Matapos ang kanilang harapan sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nagkaayos at nagkapatawaran sina Roberto at Fernando. Ang pamamagitan ni Kuya Alan at Ate Pia ay nagbigay daan upang mapayapa ang kanilang mga kalooban at magkaunawaan sa kanilang mga issue. Para i-celebrate ang kanilang pagkakaayos, binigyan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ng isang espesyal na hapunan sina Roberto at Fernando para lalo pa silang makapag-bonding. Ang masarap na pagsasalo ay nagbigay ng pagkakataon sa kanila na muling makapag-usap at patibayin ang kanilang pagkakasundo. Maraming salamat. Nalutas po ang problema namin. Napakabigat ng problema namin po. Nalutas. Maraming salamat. Na kay Roberto na rin ang halagang iniabot ni Tito Boy na katumbas ng natitirang utang na danyos ni Fernando kay Roberto. Hinatid naman ng programa ang ipinangakong cellphone ni Kuya Alan kay Fernando para makapag-chat na sila ni Roberto at lalong patibayin ang kanilang pagkakasundo. Maritin, kayo ba magaling kayo sa spelling? Ikaw? Aminin ko, hindi ako. Ako hindi. Mahina ako.
Ayaw ko ngayon sa school eh. Kasi wrong spelling is wrong. Alam niyo ba na in life, pwede rin bumagsak ang pangarap niyo? Ay, sa wrong spelling na ganyan. Ano po? Totoo ba yan? Parang spelling ka po. Parang di naman. Ito, OA masyado. Hindi. Dahil lang sa wrong spelling, babagsak na agad ang pangarap. OA mo? I don't believe it. Wait, pero alam mo, totoo yan Katulad na lang yan ng kwento ng lalaki na nangangarap pag-abroad, pero hindi siya makakuha ng passport. Alam mo bakit? Bakit? Yung apelido niya sa birth certificate, mali ang spelling. Kaya naman pali. Ang hard naman nun. O so paano yun? Wala bang way para mabago yung spelling? Tama. Naku, hindi. Ganito yan. Itanong na lang natin yan kay Tito Boy. Tito Boy, spell gorgeous. Gorgeous G. Napatanong tuloy ako, ano ba ang tama? Para sa kanya, ang apelido ba na nasa birth certificate o yung kanyang nakasanayan? Narito po si Alan. Turtal o tortal para magkwento at para humingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Alan? Alan, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang gabi po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy. Mayong gabi. Welcome, Alan, with a double L. Apo. Kala ko yun nga yung pagtatalunan, yun yung problema nung nakita ko agad yung pangalan mo na change yung kung double L o 1L. Kasi si Alan, yan lagi ang problema. Di ba problema, but people spell with double L. 1L lang siya. Isa lang ang L sa buhay ko, si Lani lang. Gusto ko naman yun. Kwento mo naman, Alan. So, kailan mo nalaman na mali ang spelling sa birth certificate mo? Nung nainganyo po ako nung kasama kong barbero mag-Australia. Last 2022 po. Pagkuha ko po, yung po. Nagulat po ako. Yung tortal ko, naging tortal. Kaya medyo natabangan na ako mag-apply. What did you do as soon as nalaman mong mali? Opo. Nung nilalakad ko po sa South Caloocan, kasi nasa North Caloocan po ako, talagang pudpud sapatos po. Mahirap po pala talaga. So actually, batas na ang author niyan ay si tatay, si Senator Compañero Rene Cayetano, because nga, sa kanyang programa, napakaraming tumatawag na ganyan ang sitwasyon, and nung araw, kailangan mo pang pumunta ng korte para mapalitan to. Tapos naunahan mo nga ako dahil ang sasabihin ko sa yung good news, kung ang nangyari ay nationality, age, status ang nagkamali, mahirapan tayo kasi sa korte ka pa pupunta. But since yung spelling ng apelido mo ang mali, ay pwede tayong magpapalit niyan sa civil registrar. But dugtungan mo na yung kwento. So pumunta ka na sa civil registrar, no? Opo. May papel na po. Dala po namin yung mga requirements ng papa ko pong galing po sa Manila City Hall. Tapos yun po. Pinihingan pa po kami ng yung sub-document po para sa mga kapatid niya po. Patay na rin po yung mga kapatid niya Yes. So linawin natin, ang naging problema mo, isa sa hinihingi, birth certificate ng tatay mo. Opo. Pero nung trinatry mong kunin, sabi sa munisipyo kung nasaan yun, nasunog na yung records nila, tama ba? 1930s or something. So eto din yung isang good news, no? Wala naman po sa rules ng PSA yung kailangan yung birth certificate ng tatay. But to be fair to the civil registrar involved, no? May karapatan kasi siya to ask for additional evidence just to make sure. So yun yung gusto kong tanungin. Hindi ba siya nagbigay sa'yo ng mga halimbawa ng iba pang dokumento na pwede mong ipakita sa kanya na nagpapatunay na yung spelling ng pangalan mo ay ito, yung katulad yan, di ba niya sinabi may baptismal record ka ba, yung mga school record, hiningan ka ba nun? Wala po. Wala na po So ang gusto nila mangyari, pakita mo yung sa tatay mo, kung wala. Yung last na binigay ko na lang po, yung old SSS niya, tsaka pag-ibig. Di kaya nga, so ang hinihingi niya talaga yung sa tatay mo. Opo, sa papa ko po. Bali, wala sa kanya yung mga dokumento mo. Opo. No, but we can do two things, no? One, we can make representation sa civil registrar na dahil yung rules naman is clear. So, ang nakalagay po kasi sa batas, Republic Act 9048, certificate machine copy of the birth certificate containing the entry to be corrected, and then not less than 2
private or public documents upon which the correction shall be based, like baptismal, certificate, voter's affidavit, employment record, GSIS record, medical record, business record, driver's license, insurance, land title, certificate of transfer, bank passbook, NBI police clearance, civil registry, records of ascendance, etc. No? So, without judging, no, kasi hindi natin alam yung sitwasyon ng civil registrar, meron po talagang mga iba na naghahanap ng additional to make sure para hindi magkamali. But that's also why there is usually an appeal system. So I'll use the word reasonable. Ang kabaliktaran nito, unreasonable. Di ba? Para kung yung kausap mo mismo ay naging unreasonable, ay pwede mong i-apela to. Of course, the final appeal is usually sa korte, pero kaya nga ginawa yung correction via civil registrar, administrative, para hindi ka na pumunta ng korte. So I'm quite sure that if you have 2 or 3 nung sa'yo, and then meron ka pa palang records nung tatay mo na gano'n, even if in the birth certificate, you'll be able to do it, no? But, you know, for your curiosity na rin, pwede na rin natin i-check sa PSA kung meron nga sa National Archive na birth certificate ng tatay mo. Pero balikan ko lang, no, para din sa ikalalawak ng pag-unawa natin ng mga ganitong problema. Nagtataka lang talaga ako, kaya nga ang tanong ko sa'yo is, hindi ka ba hiningan ng ibang dokumento para matulungan ka? Because when you are a public servant, yung job mo is tulungan yung aplikante kung paano niya masosolve yung problem niya. Hindi naman kailangan niya gawin, pero dapat sinasabi niya sa'yo, wala ka ba nung sa tatay mo? O sige, kung ano yung binasa ni Alan, dapat ginawa niya yon. Kasi trabaho niya yun eh. And actually, yung binasa ni Alan, nandun lang yun sa PSA website. We will check din, no? Bakit nga ganun naging. And siguro, may nanonood din from the PSA and from, may asosasyon yan, mga civil registrars. Diba? At sana nga, maging isang ehemplo to na hindi naman as if isa lang ang dokumento mo, so wala na rin silang magawa. So in this case, parang sumobra na nga sa dalawa yung sa'yo, bakit hindi ka pa tinulungan? No? Bakit umabot pa dito? Opo. Sa tulong ng Kuya Larry, na si Kalari ay sasama para maayos ang iyong problema. Maraming salamat. Oo, hindi tayo nagtatapos dito sa Kaitanon Action, pero yun ang parati nating ipinagmamayabang. Di ba? Hindi natatapos ito sa ating pag-uusap, pinagpapatuloy ito pagkatapos. So, Kuya Boy, summa total or summa turtal? Hindi pa tayo tapos hanggang makuha mo yung birth certificate mo na corrected na. Maraming salamat at ikay nanonood sa Kaitanon Action. Opo. Thank you very much. Die hard po. Muli, Alan, maraming salamat. Yes or no, Ate Pia, Kuya Alan, yan po ang inyong matutunghayan sa pagbabalik po na... Sa Caloocan City Hall, sinamahan ng Cayetano in Action Team si Alan sa Civil Registry Department para ibigay ang mga dokumentong may tamang spelling ng kanyang pangalan. Ipinasa ni Alan ang kanyang baptismal certificate, Form 137, mga valid IDs, death certificate at valid IDs ng tatay niya. At nakita ko naman dito sa dokumentong sinagbit ni Mr. Alan, pwedeng maitama yung last name niya. Dahil dito nagpapatunay na ang ginagamit niya ay turtal instead na tortal. Gagawa ang Civil Registry Department ng Petition of Correction of Clerical Error para kay Alan. Kinakailangan itong ipost sa City Hall ng 10 araw. Kapag walang tumutol, isang formal na desisyon ang isusumite ng kanilang opisina. Kasama ang mga dokumentong sumusuporta sa tamang spelling ng pangalan ni Alan para sa approval ng Philippine Statistics Authority. Kapag approved na ng PSA ang desisyon, gagawa na ang Caloocan Civil Registry ng annotation at bibigyan na si Alan ng certification of finality. Mga 4 months siguro, mga abuti ng mga ganon. Depende sa PSA ang approval na. Sa ngayon, ay hawak na ni Alan ang copy of petition at ito ang patuloy na tututukan ng programa hanggang sa makuha ni Alan Tortal ang kanyang tamang pangalan sa birth certificate. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai, JC Organic Barley,
Live healthy. Choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? At nagkataon naman po na ang ating mga bisita ho ngayong gabi sa ating audience ay mula po sa UP Diliman College of Social Work and Community Development. Welcome to the program. Maraming salamat. Narito na po ang ating mga katanungan. Umpisahan na natin. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, kailangan pa po bang i-assess ng social worker ang mag-asawang gustong mag-adopt ng bata? Yes or no? The answer is yes. And it's for a very practical reason. Pag mag-aampon ka ng bata, itong batang aamponin, for whatever reason, wala nang magulang. So, the government, the state, wants to be sure na kung saan siya mapupunta, yung mapapaayos naman yung buhay niya na loving parents capable of providing a secure environment, etc., etc. So, sino magdi-decide nun? The law says it's the social worker. So, we have a very long process there, but ina-assess ang gustong mag-adopt. And on that note, to explain to people, we have social workers that are working for government, national government. We have social workers that work for the local government. And then we have social workers who work with the private placement agencies. They're all certified. So all of them have a role to play in this whole process. I see. Salamat po. You're welcome. Maraming salamat din. Kuya Alan, Ate Pia, may bata po kaming kapitbahay na lagi naming nakikitang sinasaktan at pinapabayaan ng magulang niya. Pwede po ba na kami yung mismong magfa-file ng case para matulungan yung bata? Yes or no? Yes. So, linawin natin yon ha. Yung magfa-file ng case, pwede yon pero tatlong responsible citizen. Okay? Protection yon kasi baka galit ka lang sa kapitbahay mo, baka isumbong mo. On the other hand, kung hihigpitan natin kung sino lang pwede magsumbong, kawawa naman yung bata kung talagang ina-abuse siya. So remember ang tanong mo whether magfa-file ng case. But kahit sino pwede magsumbong, kung yan ay sa barangay, sa pulis, sa purok leader o kung sino man na pwede ngang mamagitan para make sure na ang bata ay protektado. Clear po. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, may kakilala po kaming mag-asawang mag-aampon ng bata. Ngayon po, nasa bahay na yung bata, pero binibisita pa rin sila ng social worker. Tama po ba yun? Yes or no? The answer is yes, no? General rule yan, yes. The reason for supervised trial, similar dun sa unang natanong sa akin, kailangan manigurado ang estado, the government, na yung bata well-adjusted siya dun sa family na mag-a-adopt sa kanya. So, up to 6 months, pwedeng magkaroon ng supervised trial na bumibisita ang social worker to check how the family dynamics are. That period can be shortened and can even be waived. But the general rule is, kung ano yung ikabubuti ng bata, and that's my reminder to our social work students, that is what is your guiding light. Kung ano yung makakabuti sa bata. Thank you po. Salamat. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, paano po pag wala pang anti-VAUSI desk sa mga barangay? Pwede po bang magsumbong sa mga social workers ng DSWD kapag may incidents of VAUSI? Yes or no? Yes. Kahit meron desk sa barangay or sa police, yung women's desk, di ba? Pwede ka magsumbong. Meron ng hotline ang ating DSWD at kasama po sa guidelines sa kanilang hotline yung mga gender-based violence and
violence against women and children incidents, no? So sa emergency line ng Pilipinas na 911, National Emergency Hotline, pwede din doon. Okay po. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, may kakilala po kasi akong batang nasa bahay ampunan, pero binibisita pa rin po siya ng kanyang nanay. Tama po ba na kahit nasa ibang puder siya, pwede siyang bisitahin ng kanyang nanay? Yes or no? Yes. It's within the law na ang parents, pwede pa rin bumisita sa anak nila kahit na nandun na siya sa, yun nga, bahay ampunan. So there are many reasons kung ba't ang isang bata mapupunta sa bahay ampunan. Minsan, the parent mismo would give the child sa bahay ampunan for their custody. Baka nanganganib ang... Normally sa nanay nangyayari yun na hindi ko maalagaan ang anak ko, so dyan muna siya sa inyo. Or sometimes may makakakuha sa kanya na napabayaan, dinala doon. But until ma-adapt yung batang yon, the parent has a right to see the child. Unless, of course, there are cases of abuse. Then, of course, there could be a restraining order. But the general rule is, anytime, not anytime, within reasonable hours, syempre susundin niya ngayon yung rules ng bahay ampunan, pwedeng bisitahin yon because the law created that bond. It's not just a physical, biological bond. The law created that bond. Yung parents, meron pa ring right dun sa child. So, pwede niyang bisitahin yon. And unless ma-prove na hindi na talaga siya capable or i-give up niya talaga yung anak niya. Tama. Yeah. Maraming salamat. Thank you po. Our last question. Kuya Alan, Ate Pia, meron po kasi kaming kapitbahay na senior citizen. Ngayon po, mukhang napabayaan na ng mga anak niya. Ang akin po, meron po bang maitutulong ang gobyerno natin para maibigay naman dun sa nangangailangan na yun na senior citizen? Yes or no? Yes. So, in fact, marami. No? Kasi alam mo naman, obligasyon talaga ng kapamilya, in this case, nung anak, yung kanyang parents. So, maaring tulungan yung senior citizen, di ba, na yung support na galing anak. Pero meron din tayo sa expanded senior citizen law na tinatawag na substitute family care in the form of residential care or group homes for the abandoned, neglected, unattached, or homeless senior citizens and those incapable of self-care, no? Social workers may be designated by the DSWD to assess. But again, sabi nga ni ate kanina, in-depth yung pag-aaral dito sa adoption sa bata. Yes. I have to admit, hindi pa in-depth ang ating care sa abandoned na mga magulang, senior citizen kasi it's not enough na may tutulugan, hindi enough na may gamot. Yung sense of community, yung love, yung attention, yung may barkada sila is always very important. No? So, while marami tayong matututunan sa medicine sa West, sa abroad, marami silang matututunan sa atin how we take care of family. So, banggitin ko lang, that's my law, the Expanded Senior Citizens Act. But like Alan said, we can do more. So, what I want to do is review that law to see, kasi we are in a better place as a nation in terms of income generating. No? Mas maraming may trabaho. Mahirap na ng buhay para sa marami. Pero medyo mas may kakayanan na ang bansa natin compared to before. So we must do more for those who have less. And study, and there are more studies now that show exactly what you said. Kuya Boy, we've talked about this, the blue zones. There are areas in the world na ang haba ng buhay ng mga senior citizens because they are well taken care of. I would be very happy to review my own law. Kasi we have to move along with the times and see what we can do. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Sa ating pagbabalik naman ay happiness support. Yun. Dahil tayo maglalaro mo ng Alan Pia Pick kung saan marami po ang mananalo. May mga mananalo po ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Yes! At lahat ng ating members ng ating studio audience ay mag-uuwi ng mga regalo. Wow! Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng... Alan Pia
Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, Alan Pia Pip. Handa na ba kayo manalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos? You know the rules of the game? Tayo tayo. Okay? Maritim, tulungan nyo kami. We're about to start in 3, 2, 1, go! So, right now, kayo muna ang dalawa. Pero walang talo dito. Ang hindi papalarin, may 2,000 peso consolation prize. Okay? Ready? 3, 2, 1, go! JL, congratulations. Talaga yung kanila. Hindi, silang dalawa. Pati yung... Sa tagal-tagal natin naglalaro dito, this was the most intense. Talagang ganito, oh. Parang World Championship. I know. Raisa, congratulations. You're getting closer to winning 10,000 pesos. Sige. 3, 2, 1, go! Meron pa tayo. Magpapaikot tayo ng ruleta. Meron pa rin pagkakataong manalo. Tara. Pag na-eksakto mo sa kahit anong white line, 10,000 pa rin. Ready? Go! Pesos! Maraming salamat. All right. You ready? 3, 2, 1, go! Thank you. Eso na! 3, 2, 1, go! Thank you very much. Maraming salamat. Ngayon naman, katulad ng sinabi natin kanina, ay lahat uuwi na may regalo. Mula sa JC, maraming salamat. Ensaymada mula sa La Luna Cafe. Isa to sa pinakamasayang Alan Pia Pip. Yeah. Kuya Alan, Ate Pia? Kuya Boy, di ba, lumaki tayo na parating natin naririnig, it takes two to tango, di ba? Pagka nag-away, sabihin na, kasalanan niya, kasalanan ko. Pero kanina, napanood ko talaga, nakita natin, di ba? One act of grace. Basta't kung sino din mauna na makinig muna o magkakumbaba o magpakita ng respeto, pwede talaga magkabate. So yun yung personal na natutunan ko today. Well, ako naman, dun sa PK natin, yung pag-correct ng birth certificate, it's a law that our father passed many years ago before pa kami naging senator. And the objective really is to simplify the lives of Filipinos. Yun nga, na-surprise ako na di siya nasabihan na may alternative documents na pwede siyang i-submit. So that's one lesson that I continue to learn na even though what's basic to us, when somebody shares their problems, hopefully we're able to address. May ibang mga government officials listening also all over the country. Ang takeaway ko is, ang na-realize ko na nagagawa ng ating munting palabas ay yung intervention na pumunta kami dito dahil merong magme-mediate na aming iginagalang. One of the functions of the show is also to provide that personality na pwede nilang pakinggan na minsan wala sa environment. Dahil kaaway yung kapatid, dahil nagkakampihan. So they come to the show because they know na fair. Pinag-aaralan ni Kuya Alan, Ate Pia ang mga kaso at alam nilang maririnig nila ang tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And it's time to say goodbye again for now. Well, I'm so happy to have our guests here, especially they're from my alma mater. And many of them are in the profession that I work very closely with and may shortage pa sa ating bansa. So I honor you for choosing this kind of profession. Right. May you have a fulfilling career and truly change lives. So thank you for joining us today. As our father, the late Senator Rene Cayetano used to say,
Kasi huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas may lalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas. Wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Dito lamang po sa